Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Daitago na lang natin sa pangalang Mario. Taong 1987. Camarin, Caloocan. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naglalako ng prutas si Mario gamit ang kariton. Nilalako niya ang saging at mangga sa buong lugar para lamang makabenta. 10:00 ng umaga ang umpisa. Matatapos naman sa paglalako sa oras ng 5:00 ng hapon. Marami naman ang bumibili sa kanya. Kaya kukonti lang halos ang naiiwan sa mga paninda. Kinakain na lamang niya ito sa pag-uwi. Pero merong pagkakataon na kapag dumaraan siya sa tahanan ng kaibigan, inuubos nito ang lahat ng paninda. Ang pangalan ng kaibigan ay si Elisa. Ang rason ng babae kung bakit maramihan ito kung bumili. Prutas lamang ang kinakain niya at hindi karne. Sapagkat ang pamilya nito, palaging karne ang hinahapag sa mesa. Kaya ang naging payo ni Mario sa dalaga, paminsan-minsan ay kumain ito ng karne. Para naman bukod sa sustansyang nakukuha nito sa prutas, may protina rin na kailangan din ng katawan. Napapansin ni Mario na nangangayayat ang dalaga. Sa isip pa ng binata na mga sandaling yon, dala ito ng pagkain lamang ng prutas. Subalit hindi talaga niya mapilit ang dalaga. Sa ngayon, Mario, hindi mo pa nauunawaan ang rason kung bakit ayaw kong kumain ng karne. May iniiwasan ako na maaaring mangyari sa akin kapag nakatikim ako eh. Mas masahol pa sa may sakit ang mararamdaman ko na pwedeng ikasama pa ng ibang tao. Pagpapaliwanag ni Elisa. Nagtataka naman si Mario sa mga binibigay nitong dahilan. Hindi niya maunawaan. Pero nararamdaman ng binata na ang katagang yun ay talagang may laman. Pero inunawa na lamang niya ang dalaga. Baka may allergy lang sa pagkain ng anumang karne si Elisa. Ganun ba? Sige, yan ang gusto mo eh. Kung sa bagay, masustansya naman talaga yung mga prutas. Pero kung gusto mong kumain ng may protina, kahit na yung manok, sabihan mo lang ako. May kakilala ako nagtitinda ng ganun sa palengke. Ako mismo ang bibili para sa'yo. Wika ni Mario. Sapagkat alam niyang madalang lamang lumabas ang dalaga. Sa pagkakaalam niya, ang hanap buhay ng babae ay isang mananahe. Biglang napangiti si Elisa habang sinasabing, Ay, nakakahiya naman sa'yo, Mario. Ililibre mo pa talaga ako, ha? Wag na. Ang gagawin ko na lang kapag gusto ko magpabili, ibibigay ko na lang sa'yo yung pera. Muling wika ng dalaga. Kaya sumang-ayon na lamang si Mario sa napagkasunduan. Subalit may balak talaga siyang bigyan sa Elisa. Naawa ito sa pangangatawa ng dalaga. Kung pagmamasdan, parang may hika o anumang sakit ang kaibigan. Kaya ang gusto ni Mario noon, magkaroon man lamang ng laman kahit papano sa Elisa. Inaamin ni Mario na noon pa man ay meron na siyang natatanging pagtingin sa dalaga. Hindi naman malayong mangyari yun dahil napakaganda ng itsura nito at mabait pa sa kanya. Isang araw, bago maglako ng prutas si Mario, dumiretso muna siya ng palengke. Namili ng manok sa kakilala na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Fidel. Isang buong manok ang binili ng binata. Aba,
Ang dami nito ah. Ikaw lang ba ang kakain? Akala ko ba yung pamilya mo nasa probinsya? Pag-uusisa ni Mang Fidel. Para po yun sa kaibigan ko, Manong. Dinamihan ko na para may makain rin yung pamilya niya. Tugon ni Mario. Dahil sa narinig, nahiwagaan naman ang matanda. Hindi naman sa pagiging tsismoso bata ah. Wala bang makain yung pamilya ng taong tinutukoy mo? Tanong ng tindero. Kaya natawa naman si Mario. Sinabing meron naman itong kinakain. Sa katunayan nga niyan, palaging karne yung ulam ng mag-anak. Kaya nga lang, naawa si Mario kay Elisa dahil wala ng sustansya yung katawan. Dahil ayaw nito ng karne ng baboy, manok na lamang ang ibibigay niya sa kaibigan. Dagdag pa ng binata, madami na ang binili niya dahil aakyat ito ng ligaw kay Elisa. Siguradong makakarap niya ang pamilya nito. Dahil sa nalaman ng matandang tindero, natawa naman ito sabay tapik sa balikat ng binata. Aba bata, ibang klase ka dumiskarte ah. Sige, pagbutihan mo yung panliligaw mo. Para naman magkaroon ka na ng nobya at hindi ka nag-iisa sa buhay. Wika ni Mang Fidel. Tumatawa pa rin ito habang tinitimbang ang kanyang pinamili. Matapos makapagbayad, diretso muna ito sa tahanan upang prituhin ito. Nang matapos makapagluto, gumawa pa ng sausawan si Mario. Pinaghalong toyo, sili, sibuyas at bawang. Kaya noong hapon, matapos makapaglako ng prutas, dali-daling pumunta si Fabio sa tahanan nila Elisa. At syempre, bumili din ito ng bulaklak para sa dalaga. Sa totoo lang, sa halos 4 na buwan nilang magkaibigan, buhat na maging suki si Elisa. Noon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob para manligaw. Medyo kinakabahan pa ito ngunit buo na ang pasya. Dali-dali itong kumatok sa pintuan habang tinatawag ang pangalan ng dalaga. Hindi nagtagal. Meron nang lumabas sa pintuan. Pero nagulat si Mario nang lalaki ang bumungad sa kanya. Nagpakilala ito bilang nakakatandang kapatid ni Elisa na tawagin na lang natin sa pangalang Agaton. Anong kailangan mo? Anong ibig sabihin ng bulaklak na yan? Tanong nito sa kanya. Matalim ang mata nitong nakatitig kay Mario. Nagangalit pa ang mga panga na tila mananapak ito ng wala sa oras. Hindi alam ng binata kung anong una niyang sasabihin, pero hindi nagtagal. Kuya, naparito po ako para ibigay kay Elisa yung luto kong ulam. Tsaka yung isang pulumpun po ng bulaklak na ito. Gusto ko po sana siyang ligawan eh. Wika ni Mario. Kaagad namang inabot ni Agaton ang bulaklak at yung naka-tupperware na ulam. Binuksan ito ng lalaki. Pero sa hindi malamang dahilan, naibagsak niya ang pagkain ng maamoy ito. Nakita ni Mario na medyo nangitim ang mukha ni Agaton. Nagsikapalan ang mga kilay at bumalasik ang kanyuan. Hindi alam ni Mario kung namamalikmata lamang ba ito ng mga sandaling yun. Pero ganun talaga yung eksaktong nasaksihan niya. Hanggang sa mabilis na tumingin sa kanya si Agaton at maya-maya pa, kwinelyuhan siya nito at laking gulat ng binata. Sa pamamagitan lamang ng isang braso, nabuhat siya ng galit na lalaki na parang bata habang sinasabing, Walang iya ka pare ah. Anong klaseng luto ba yan?
Napakasakit sa ilong ng ginawa mong sausawan. Nakakaduwal. At isa pa, hindi ako papayag na manligaw ka sa kapatid ko. Naiintindihan mo ba? Ang pinapayagan ko lang, yung mga kauri namin at hindi yung kagaya mong mahina. Ang buong akala ko tindera ka lang ng prutas kaya matagal na panahon na kitang hinahayaan na makausap ang kapatid ko. Pero simula sa araw na to, ayoko nang makikita yung pagmumukha mo. Maliwanag ba? Dahil sa oras na sinuway mo ko, gabi-gabi kitang hindi lulubayan. Pagbabanta ng lalaki, inihagis pa siya nito. Kaya bumagsak sa lupa si Mario at nanakit ng husto ang katawan. Hindi mawari ng binata kung bakit ganun kalakas si Agaton. Pero sa palagay niya, malaking lalaki kasi ito kaya nabalibag siya ng ganung kadali. Dahil sa mga nangyari, humingi ito ng dispensa kay Agaton hanggang sa napagpasyahan niya ng umuwi. Noong nasa tahanan na si Mario, hindi pa rin mabura sa isipan ang nakita sa kuya ni Elisa. Yung pagbabagong anyo nito ng ilang segundo bago siya buhatin. Pumasok na rin sa isip ng binata na baka hindi pangkaraniwan ang Agaton na yon. Kaya may nabuong ideya kay Mario. Bukas na bukas, pupuntahan niya sa tahanan si Mang Fidel. Dahil kilala niya ang matanda. Bukod sa pagiging tendero sa talipapa, isa rin itong antingero. Pero pagsapit ng gabi, habang natutulog si Mario ay bigla siyang naalimpungatan ng merong pumagaspas sa labas ng bintana. May hahalintulad ito sa isang malaking ibon. Kaya napabangon si Mario para tignan. Hinawi niya ang kurtinang nakatabing sa bintana. Subalit laking gulat ng binata. Dahil pagtingin niya ay ubod ng dilim sa labas. Nagtataka ito ng mga sandaling yon. Dahil kahit napakadilim sa labas, meron dapat ilaw ng poste doon. Subalit kitang-kita ng dalawang mata niya. Dilim lamang yung bumabalot sa labasan. Wala itong ni isang ilaw na natatanglawan. Kaya naisip ng binata na baka brown out lamang. Ayaw naman itong buksan ng ilaw dahil antok na antok pa siya. Nang nasa aktong ibabalik niya na sa pagkakatabing yung kurtina, napaatras si Mario dahil sa labis na pagkagulat. Paano ba naman? Sa madilim na labasan ay merong lumitaw na dalawang kulay pula na liwanag. Sinlaki ito ng kamao. Dito nawindang si Mario na mapagtanto niyang meron palang elemento na nakaharang sa bintana. Noong makalayo yung nilalang, doon lamang niya nakita ang liwanag sa labasan. Ang elementong nakita ay merong pakpak na malapad. Hugis tao ngunit napakaitim ng buong balat. May malalaking nagbabagang mga mata at lumilipad sa ere. Unang beses pa lamang niyang makakita ng ganon. Lalo na't nasa syudad siya at wala sa probinsya. Walang pagdududang sumagi sa isipan na isa itong aswang. Napatunayan niya yon nang biglang lumapag sa lupa at dumapa na parang hayop. Hindi nagtagal. Nagbago ulit ito ng anyo. Saksing buhay si Mario kung paanong lumulobo ang katawan ng nilalang na tila kumukulong putik. Binubuan na makakapal na balahibo. Humaba ang uso. Hanggang sa naging isang itim at napakalaking baboy na tinutuluan ng hindi maputol-putol na laway sa bibig. Masama ang titig sa kanya ng baboy. Mahahalatang merong pagbabanta. Tumalikod na ito hanggang sa tumakbo palayo at tuluyang nawala sa isang bahagi ng dilim. Nang masiguro ni Mario na umalis na ito,
Doon na lamang siya parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Pero inaamin niya na mga sandaling yon na yung kabog sa dibdib at yung kilabot ay naroon pa rin. Kagad niyang binalik sa pagkakatabing ang kortina at nahiga sa papag. Pero dahil sa karanasan, matagal itong dinalaw ng antok at mag-uumaga na ng tuluyang makatulog. Makalipas lamang ang ilang oras, dahil kulang sa pahinga, napagpasyahan niyang wag na munang maglako ng paninda. Tamang-tama naman yung araw na yon sa pagbisita sa tahanan ni Mang Fidel. Gawa ng linggo noon, hindi muna ito magtitinda sa palengke. Nagpunta ng maaga si Mario nang makaharap ang matanda. Dito niya ikwinento yung nakita kagabi. Pati na rin yung tungkol kay Agaton na kuya ng nililigawan. Dahil sa kakaibang lakas ng lalaking yon, may kutob ito na baka isa itong aswang. Dahil sa narinig, ito ang naging opinyon ni Mang Fidel. Malaki nga ang posibilidad na aswang nga ang lalaking yon. Dahil ikaw na rin ang nagsabi ngayong ka lang nakakita ng aswang matapos ang pagbabanta ni Agaton. Marahil, kaya ayaw sa'yo ng lalaking yon para sa kapatid niya. Dahil hindi ka nila kaure. Dahil tao ka lang, Mario. Kaya ang mabuti pa, iwasan mo na sa Elisa para wala ka lang maging problema. Pagpapayo ni Mang Fidel. Subalit mabilis na umiling si Mario habang sinasabing, "Hindi ko naman po pwedeng tigilan si Elisa, Mang Fidel. Nararamdaman ko, pinipilit lang siya ng pamilya niya na maging isang ganap na aswang. Alam ko na ang dahilan ni Elisa kung bakit ayaw niyang kumain ng karne. Maaring pinipilit siya ng pamilya niya na kumain ng tao. Pero nilalabanan niya naman po eh. Kaya pati karne ng hayop, iniiwasan na rin niya. Baka kasi sa oras na makatikim siya nun, pati sa tao hanap-hanapin na niya." Wika ni Mario. Kaya nagtanong sa kanya ang matanda kung anong gusto niyang mangyari. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Mario na gusto niya ang agimat ni Mang Fidel. Dahil nangangailangan ng tulong sa Elisa laban sa kamay ng pamilya nito. Subalit tinitigan lamang siya ng seryoso ni Mang Fidel habang sinasabing, Walang problema kahit nahingin mo pa ang isa sa mga agimat ko. Pero labis kong pinangangambahan kung sakaling ipasa ko ito sa'yo. Hindi ko alam kung kakayanin mo ang ritual. Malaking posibilidad na kamatayan lamang ang kahahantungan mo kung hindi ito kayanin ng katawan at isipan mo. Wika ni Mang Fidel. Dahil sa narinig, nabigla at kinilabutan si Mario. Hindi pala biro ang pagpapasa ng agimat. Kaya natanong niya kung anong dapat gawin. Sumagot naman si Mang Fidel. Bukas ng gabi ay magkikita sila sa bayan. Napatanong naman si Mario kung anong gagawin nila doon. Subalit mabilis na umiling ang matandang antingero. Sinabing nararapat na pumunta siya doon. Dahil dito masusubukan kung karapat-dapat siya para sa agimat. Sumang-ayon na lamang si Mario at nangakong pupunta ito bukas ng gabi. Bago umalis si Mario, may iniabot sa kanya ang matandang lalaki. Isa itong dahon na nakapabilog na tila sigarilyo. Isayang mutya ng dahon ng mahogani. Bihira lang yang matatagpuan. Makukuha lang yan ng isang taong may karga na kagaya ko. Sapagkat sa proseso lamang ng pagkuha niyan, lubhang napakadelikado na. Binabantayan ito ng maligno na gaya ng tikbalang.
Pero huwag kang mag-alala. Hindi na yan makukuha pa ng ibang elemento sa'yo. Napitas ko na yan galing sa sanga at may napagkasunduan na kami. Ang gawin mo sa dahong yan, magpunta ka sa lugar nila Elisa. Kahit malayo ang distansya mo, ayos lang yon. Para yung teleskopyo na makakakita sa malayo sa oras sa sumilip ka sa butas. Tumapat ka lamang sa bintana ng bahay nila Elisa at silipin mo yung dahon. Kahit nakasara pa ang bintana, malalaman mo kung talagang may pagpilit ang pamilya niya. Yan ang kakayahan ng mutya ng dahon ng mahogany. Pero may paalala ako sa iyo na sa oras na ginawa mo yon, kailangan nakatago ka. Pagpapaliwanag ni Mang Fidel, na labis na nagpamangha sa kanya dahil sa kakayahan ng dahon. Sinunod ni Mario ang bilin sa kanya ng matanda. Hindi naglaon. Nagpaalam na ito at kagad nagpunta sa lugar nila Elisa mga bandang hapon. Nagtago ito sa loob ng talahiban, kung saan natatanaw pa rin ang tahanan ng dalaga. Dali-dali siyang sumilip sa butas ng dahon na tangan. Nadiskubre niya na tama ang hinala. Sapagkat kitang-kita niya mula sa isang madilim na silid. Naroroon yung kapatid at mga magulang ni Elisa. Si Agaton. Pilit binubuka ang bibig ng babae habang hawak-hawak nito sa kabilang kamay ang pinagsamang tenga, mata, at tatay ng tao na parabang pinapakain ito sa kanya ng isang subuan. Pero mabilis itong tinabig ng dalaga, kaya nabitawan ng lalaki yung hawak. Hanggang sa nagulat siya nang wala na itong makita. Napagpasyahan ng binata na umuwi na lamang. Pero nangako ito sa sarili. Ililigtas niya si Elisa laban sa kamay ng sariling pamilya. Sumapit ang kinabukasan. Mag-aalas 8 ng gabi. Nagpunta siya sa pinag-usapan nilang tagpuan. Kaagad naman niyang nakita si Mang Fidel. Nakaupo sa isang waiting shed kaya nilapitan niya ito. Tumayo naman ang matanda nang makita siya habang sinasabing, Kamusta bata? Handa ka na ba? Tanong ni Mang Fidel. Handang-handa na po ako, Mang Fidel. Tugon ni Mario. Kaya dito pinaliwanag ni Mang Fidel ang gagawin. Kinakailangan niyang manghuli ng isang kriminal. Doon sa lugar na pinuntahan nila ay laganap ang mga holdapper at snatcher. Napalunok sa sobrang kaba si Mario. Parang gusto niya nang tumakas sa hamon ng matandang antingero sa kanya. Subalit kinalaunan, tinanggap niya ang pagsubok na ito alang-alang sa agimat at sa pagligtas sa babaeng iniibig. Dahil sa katapangan at likas na tibay ng pangangatawan, nakahuli nga si Mario ng isang snatcher. Naghabulan sila at nang ma-corner ni Mario, itinali niya ito gamit ang lubid na bigay sa kanya ng matanda. Ibinalik niya sa may-ari ang gamit na ninakaw ng snatcher. Dinala ang lalaking yon sa presinto. Dahil sa ginawang kagitingan ni Mario, noong nasa tahanan na sila nila Mang Fidel, dito na binigay sa kanya ang isa sa mga anting-anting na tinatawag na batoomo. Isa itong bato na kulay puti, makinis at bilog na bilog. Pero nang iabot sa kanya ito ni Mang Fidel, may bilin itong binitawan sa kanya. Ayon sa antingero, sa oras na uminit ang mutya habang hawak niya ito, dasalin lamang ni Mario ang orasyon. Huwag itong titigil hanggat hindi humuhupa yung init ng batoomo.
sapagkat kung titigil si Mario, lalong iinit lamang ang bato. Hindi na niya ito mabibitawan hanggang sa yung init ay gagapang sa buong katawan na maaaring magdulot ng tuluyang kamatayan. Ito ay dahil sa matinding temperatura ng mutya. Pero sa oras na napahupa niya yon, nangangahulugan ito na matibay ang pananalig niya sa Diyos at karapat-dapat talaga siya sa habang buhay na pangangalaga ng mutya. Muling kinabahan si Mario nang malaman ito mula kay Mang Fidel. Pero pikit mata niya itong ginawa. Kagaya ng sinabi ni Mang Fidel, uminit nga ang mutya nang ilagay niya ito sa palad. Sa pakiramdam ng binata, tila humahawak siya ng isang nagbabagang uling. Pero tiniis niya ang lahat ng yon. Kahit pinagpapawisan na siya at kusang nauhulog ang luha sa mga mata, dulot ng abot langit na sakit. Binasa niya ang orasyon sa papel ng walang tigil. Hanggang sa paglipas ng 20 minuto, unti-unti nang humuhupa ang temperatura ng bato. Hanggang sa wala na siyang nararamdamang init, pati yung paso sa palad ay kusang naghilom. Kaya natuwa ang binata sapagkat umayon sa kanya ang agimat dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Kaya nang malagpasan niya ang pagsubok, hindi na ito nag-alangan na lusubin ang pamamahay nila Elisa para iligtas ito laban sa sariling pamilya. Noong nasa harapan na ng tahanan, dali-dali itong kumatok sa pintuan. Kaagad namang may nagbukas ng pinto. Walang iba kundi si Agaton. Nang makita siya ay pumangit bigla ang itsura nito. Nagsikapalan ang kilay. Naging solidong itim ang mga mata. Tumalas ang ngipin habang tinutuluan ng hindi maputol-putol na laway sa bibig. Katulad ng dati, muli siya nitong kwinelyuhan ngunit laking gulat ng elemento nang di na siya maiangat. Ano? Gulat ka no? Hindi natatalab sa akin yung ginagawa mo. Pagmamalaki ni Mario. Sabay sapak sa mukha kaya napasubsob ito sa sahig. Subalit mabilis na bumangon si Agaton. Nagpakawala ng sakmal at isang suntok sa kanya. Tumama ito sa mukha ni Mario kaya napauga siya roon. Subalit, gumanti ang binata ng 3 suntok kay Agaton. Mula sa mukha, tiyan at tagiliran. Pero mabilis na dumating ang mga magulang ni Agaton. Hindi na mamalaya ni Mario na nasa likod pala niya ang mga ito. Pinagtulungan siya ng mag-asawa. Kinagat siya nito sa batok at sa balikat. Nang lingunin ito ni Mario, yung 2 matanda ay itsurang impakto na din. Mahaba ang bias. Pulang-pula ang mga mata at may matatalas na ngipin. Subalit mabilis niyang sinapak yung 2 kaya natumba ang mga ito. Pero kagad siyang nakaramdam na merong kumalmot sa likod. Ramdam ni Mario ang hapdi at batid niyang nasugatan siya. Kaya humarap ito at may dinukot sa bulsa. Isang punyal. Noong sabay-sabay nang umatake ang 3, mabilisan niyang pinagsasaksak sa dibdib ang mga ito hanggang sa sabay-sabay na humandusay sa lupa. Unti-unting nangisay ang mga yon hanggang sa namatay. Dali-dali naman niyang pinuntahan si Elisa. Pero laking gulat niya nang malaman na nagalit ito sa ginawa. Pinagtatabuyan siya nito. Labis siyang sinisisi sa pagkamatay ng mga magulang at kapatid. Dahil kinaputan na siya ng dalaga, umuwi na lang ng tahanan si Mario. Nang hinayang sa pagkawasak ng pagkakaibigan nila. Naguguluhan siya ng mga oras na yung kung tama ba ang ginawa o hindi.
Nagdaan pa ang mga araw. Nabalitaan ni Mario na nilisan na ni Elisa ang lugar. Subalit laking pagtataka niya. Kahit napatay niya ang pamilya nito, hindi siya sinuplong sa mga otoridad. Magkagayon pa man, napagtanto ni Mario na tama lang ang ginawa. Tama lamang na niligtas niya si Elisa laban sa sariling pamilya. Dahil kung hindi niya ito ginawa, marahil isa na si Elisa sa mga aswang na pumapatay ng tao. Kahit lumipas na ang maraming taon, hinding-hindi malilimutan ni Mario ang mga panahong nakipaglaban siya sa pamilya ng nililigawan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Perla. Taong 1973, probinsya ng Siquijor. Kasalukuyang problemado si Perla dahil 2 buwan na ang nakakalipas. Magmula nang hindi na umuwi ang asawa at anak sa tahanan. Ang mas mabigat pa, nakikita ang mga ito sa kabilang barangay, kasama ang isang matandang babae. Napakatanda na nito para sa asawa dahil mukha ng 90 anyos ang kirida. May mga nagsasabi na nagayuma samantalang ang iba naman idinidiin na aswang ang matanda. Dahil dito, kung saan-saan nang manggagamot lumapit ang ginang. Minsan nang may nagtangkang tumulong sa kanya. Ngunit mas napalala pa ang sitwasyon. Dahil pati ang anak ay pilit na siyang tinataboy. Napakahirap ng sitwasyon at sa katunayan, halos palagi na lamang walang tulog sa kakaisip kung papaanong mababawi ang mag-ama. Sinubukan na rin pumunta sa tahanan ng matanda. Ngunit hindi ito basta-basta makapasok sa hindi malamang dahilan. Kapag malapit na sa pinto ng tahanan, palaging nakakaramdam ng sobrang sakit ng tiyan. Kaya kagad na lang itong umuuwi ng tahanan. Ang lahat ay nangyari ng isang araw. Habang kumakain ng hapunan si Perla at ang anak, biglang umuwi ng tahanan ang asawa na lasing. Hinayaan na lamang ito ng ginang na matulog sa upuan. At kinaumagahan, pagkagising nito ay walang ano-ano. Bigla na lamang nanabak. Nagalit naman ang ginang at sumigaw kung ano ang problema. Hindi naman sumagot pa ang asawa. Diretso lamang umalis ng tahanan. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang umuwi ang mister. Isang araw nakasalubong ito ng ginang ngunit hindi na siya nakilala pa. Pero ang nakakapagtaka, nagawa pa nitong yakapin ang anak. Hanggang sa isang araw, may nagbalita na lang kay Perla na kinakasama na nito ang matandang babae sa kabilang barangay. Noong maglakas loob naman ang ginang na ipagamot ang mister sa isang albularyo. Siguro ay hindi pa buo ang karunungan ng gumamot. Kaya imbes na bumalik sa dati, napasama pa dahil pati ang anak. Kusang hinanap ang ama at kagaya nito, paglipas lang ng ilang araw ay hindi na din siya kilala. Halos mabaliw ang ginang dahil sa isang iglap. Nawala ang 2 pinakamamahal sa buhay. Dagdag pa nito, lahat naman ay ginagawa niya para sa pamilya at ni isang beses. Hindi nito nagawang pabayaan ang problema nilang mag-asawa. Ramdam naman ni Perla na mahal siya ng asawa.
Kaya labis na lamang ang pagtataka nang biglang magbago ang pakikitungo nito. Sa kabila ng lahat ng iyon, mahirap man ngunit patuloy lamang sa paghahanap ng paraan ang ginang. Isang araw, may nakapagbalita na may bagong dating na albularyo sa lugar. Hindi naman nagdalawang isip pa si Perla na puntahan ito at umaasa na maaaring yun na ang maging susi sa pagbabalik ng mag-ama. Kaagad siyang pumunta sa tahanan ng manggagamot. Pagkarating ay pinapasok at nilahad naman ang problema. May isang orasyon na hindi kinakailangan ng dasal ang binigay nito kay Perla. At siya lang mismo ang dapat gumawa. Kaya matapos na mailahad ang lahat ng kakailanganin at paraan, nagpasalamat na ang ginang at umuwi na ng tahanan para humanap ng mga gagamitin. Bago pa man makarating ng tahanan ay pumunta muna ng simbahan at bumili ng kandila. 10 itim at 10 kulay kayumanggi. Matapos yon, dumaan sa isang kapitbahay at humingi ng 2 dahon ng oregano. Dahil 3:00 pa lang ng hapon nang makauwi, minabuti niyang gawin na mismo sa araw na yon ang orasyon. Dahil ayon sa albularyo, gagawin dapat ito ng 6:00 ng gabi. Kaya naman hinuli nito ang nag-iisang alagang manok. Nagantay na lamang sumapit ang tamang oras. Pagkarating ng 6:00, pinugutan na niya ng ulo ang manok at bawat patak ng dugo ay pinalibot sa buong tahanan. Itinirik na ang mga kandila na nakaposisyon sa salitang kulay itim at kayumanggi. Kinorte itong pabilog. Siniguradong kakasya ito sa loob. Hinugot sa bulsa ang 2 dahon ng oregano at naupo sa loob ng bilog. Dahan-dahang pinataka ng kandila ang dahon ng 3 beses. Halos nanginginig na si Perla dahil kapag lumampas sa 3, buhay niya ang mababawasan. Nahiga ito at inibabaw sa nakapikit na mga mata ang 2 oregano. Sa puntong yon, kinakailangan niyang makatulog. Ngunit nahirapan si Perla dahil kung ano-ano ang pumapasok sa isipan. Kaya pilit niyang kinalma ang sarili hanggang sa tuluyang nakatulog. Ayon sa albularyo, para malaman kung epektibo ang naging ritual, kinakailangan madatnan nito na hindi nalusaw ang mga kandila. Umaga na nang magising ang ginang at nanlaki ang mga mata nang makitang lusaw lahat ng kandila. Dahil dito, kaagad itong napatakbo sa tahanan ng albularyo. Nadatnan niyang nagwawalis ng bakuran ang matanda, kaya kaagad siyang lumapit. Habang naghahabol ng hininga, pilit nitong itinanong kung bakit nalusaw ang mga kandila. Isa lang ang ibig sabihin niyan, iha. Hindi natin nagawang labanan ng nilalang na may gawa ng gayuma. Nakakasigurado ko, mas mataas ang karunungan nito kesa sa akin. Maaaring isang tao o kaya naman mas malaki ang tsansa na isa itong kampo ng kadiliman. Sa puntong ito, marami man akong alam sa panggagamot. Pero hindi ko may tatangging mas malakas talaga ang may gawa nito sa asawa at anak mo. Wika ng albularyo. Napaluha na lamang ang ginang. Dahil pagod na itong maghanap ng solusyon. Hindi na rin alam kung ano pa ba ang pwedeng magawa para mabawi ang mag-ama o kahit ang anak man lamang. Walang ano-ano eh. Napatanong ito kung ano ang pwedeng makatalo sa nilalang. Tumugon naman ang manggagamot.
Ang tanging paraan para manalo ay ang mas mataas at kumpletong karunungan kesa sa kalaban. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagwika ang ginang na siya mismo ang mag-aaral para malabanan ito. Natawa naman ang matanda. Pinauwi na muna ang ginang para makapag-isip. Pagkarating ng tahanan, ramdam nito sa buong katawan ang pagnanais na mapag-aralan ang sinasabi ng albularyo. Sa buong maghapon, wala na itong ibang inisip kundi ang kalabanin ang nilalang na kumuha sa magama. Kinaumagahan, dali-dali itong bumalik sa albularyo. Ipinakita na desidido na sa naging pasya. Matagal ang naging pag-uusap ng dalawa dahil inilahad ng albularyo ang lahat ng pwedeng mangyari sa pag-aaral para maging isang manggagamot. Lahat ng yon, buong pusong tinanggap ni Perla at dahil dito, nakumbinsi na din ang matanda. Maagang umuwi ang ginang para makapaghanda sa paglisan sa lugar kinabukasan. Ayon sa albularyo, dahil napakataas ng gusto nitong abutin sa larangan ng panggagamot, kinakailangan niya ng tulong ng dalubhasang albularyo na matatagpuan sa Karatig probinsya. Nang mga sumunod na araw, naglakbay na ang dalawa papunta sa sinasabing dalubhasang albularyo. Kahit dalawang matandang lalaki ang kasama, naging komportable naman si Perla dahil parang anak ang pagtrato ng mga ito sa kanya. 2 taon ang ginugol nito sa pag-aaral. Paulit-ulit naman siyang pinaaalalahanan ng maestro. Karanasan ang naghuhulma upang mas maging magaling na manggagamot. Nakatatak ito sa isipan ng ginang. Ngunit iba talaga ang dedikasyong pinamalas nito. Natutuwa ang dalawang matanda sa pagsisikap nito dahil sa loob ng mahabang panahon, naging disiplinado si Perla at madali ring nakabisado ang mga inaaral. Pagsapit ng tinakdang oras, nakakaharapin na ang nilalang. Kasama nitong bumalik sa lugar ang albularyo at sa pagkakataong yon, hindi na masukat ang lakas ng loob na meron si Perla. Nang makauwi sa tahanan, natulala na lamang ang ginang dahil napakatagal na. Napakadami nang nangyari ngunit hindi pa din nakakabalik sa dati na puro halakhak na mag-ama ang naririnig. Isang gabi, pumunta ang ginang sa kabilang barangay kung saan naninirahan ang mag-ama kasama ang nilalang. Nang makarating doon, walang ano-ano'y tinulak nito ang pinto at sa pagkakataong yon, nakapasok na ang ginang dahil sa tangan nitong mga agimat sa katawan. Ngunit wala itong naabutang tao sa loob. Naglibot-libot lamang ito hanggang sa naramdaman ang mabigat na presensya. Napalingon ito at nakita ang matandang babae. Nanlilisik ang mapupulang mga mata. Dahil ito na ang pinakahihintay na pagkakataon ni Perla. Nagbanggit na ito ng mga usal. Hinawakan ang isang mutya na nakasabit sa leeg. Inumpisahan na ang orasyon. Umatungal naman ng napakalakas ang nilalang at tumakbo papalabas ng tahanan. Sa sobrang galit ni Perla, sinundan ito ng ginang para tuluyan ng patayin. Sa pagtakbo, nakasalubong niya ang mag-ama. Dito napahinto ang ginang at biglang tumulo ang luha at nang akmang yayakapin sana ang anak. Naramdaman niyang hindi na normal na tao ang binata. Kaya naman tinitigan na lamang niya ito. Bigla namang sumugod ang asawa. Nagtangkang ibaon ang mga kuko sa dibdib ng ginang.
Ngunit hindi tuluyang nakalapit dahil sa naramdaman ang mga pangontra nito. Hindi na nagawa pang gumamit ng anumang orasyon dahil sa napakalambot ng puso niya pagdating sa pamilya. Hindi na nakakakilala pa ang asawa. Muli itong umatake at napatumba ang ginang. Sa puntong yon, batid niya na malakas ang puwersang tanga ng asawa. Kaya naman lakas loob niyang inumpisahan ang pag-oorasyon. At kagaya sa matandang babae, biglang umatungal at tumakbo papalayo. Naiwan sa harapan niya ang anak na nakatitig sa kawalan. May dasal na binanggit ang ginang, dahilan kung bakit bigla itong nawala ng malay. Sinamantala yon ni Perla para buhati ng anak. Mabilis na naglakad papauwi ng tahanan. Pinaupo niya ang binata sa bakuran. Inumpisahan ng orasyon sa pagbawi ng kaluluwa. Tumagal ng 2 oras ang gamutan at nang matapos, nagising ang anak. May iniluwang itim na likido na tila galing sa kanal. Dito niya napag-alaman. Minarkahan na ito ng nilalang bilang magmamana sa lahi kung sakaling mamatay. Makailang minuto lang, umiyak ang binata na parang bagong silang na sanggol. Niyakap ang ina at kinausap. Sa pagkakataong yon, alam niyang nakabalik na ang kaluluwa ng binata dahil nakilala na siya nito. Nagsimula silang mamuhay ng normal na magkasama. Lumipas ang ilang buwan. Wala nang naging balita pa sa asawa at sa nilalang. May mga nakapagsabi na bigla na itong naglaho sa lugar. Hindi na nag-abala pa ang ginang na hanapin ng asawa. Dahil batid niyang tuluyan ang umanib sa lahi ng mga nilalang. Samantalang sa tulong ng anak, nakapagpatayo ito sa tahanan ng isang kwarto na pinagdadausan ng panggagamot. Hindi nagtagal, naging isang sikat na manggagamot si Perla dahil sa lahat ng pasyente nitong napapagaling. Marami din ang nagsasabi na isa ng dalubhasang manggagamot ang ginang. Napapangiti na lamang ito dahil lingid sa kaalaman ng lahat ang mga pinagdaanan bago pa man makarating sa ganitong uri ng pamumuhay. Dahil sa isa siyang babae, hindi naman mawala sa lipunan ang mga pangungutya na peke lamang ito. Dahil lalaki lamang ang nagiging albularyo. Ngunit hindi naman ito naging hadlang sa layunin ng ginang na makagamot. Ayon pa dito, siguro ang naging karanasan, paraan ng itaas para mahanap ang totoong misyon sa buhay. Alam niya sa sarili na marami pa ang pagdadaanan bilang manggagamot. Ngunit hindi nito magagawang makalimutan ang minsang mawala ng asawa nang dahil lamang sa aswang na mangkukulam. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko sa kwentong ito, kagaya ng narinig natin sa kwento, maaaring ang mga problema ay paraan ng nasa itaas para tuluyan nating mahanap ang totoo nating misyon sa buhay. Kaya magtiwala palagi sa itaas, patuloy magdasal at magpasalamat. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na tawagin na lang natin sa pangalang Pugo. Walang eksaktong taon
probinsya ng Iloilo. Lumaki si Pugo na walang kinikilalang magulang. Tanging lolo at lola lamang ang nakakasama. 8 buwang gulang pa lamang nang iwanan siya ng ama sa piling ng ina. Ngunit dahil sa kakulangan sa pinansyal, sinuong ng ina ang buhay OFW. Masakit mang mawalay sa anak. Tiniis nito ang lahat, maitaguyod lamang ang bata. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, magbibinata na si Pugo. Ngunit sagad pa rin ang galit nito sa ama. Sa murang edad, napilitan itong maghanap buhay para maalalayan ang ina na nasa malayo. Nais niya balang araw makapiling na ang ina na matagal nang hinahanap-hanap. Ang hanap buhay naman ng lolo't lola ay paggawa ng puto na gawa sa kamoteng kahoy. Tol, saan ka na naman maglalako? Dinidibdib mo na yung pagbebenta mo ng puto ah. Hindi ka na masyadong nakakasama sa tambayan. Wika ng kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Alberto. Pasensya na tol ah. Alam niyo namang hindi na kaya ni lolang maglako eh. Lalo pat palaging inaatake ng arthritis. Kahit si lolo nga eh, hindi na kayang maglakad ng malayo. Bumili ka na lang ng puto para mabilis ako makauwi. Tugon ni Pugo. O siya, sige. Magkano ba lahat yan? Bibilihin ko na. Andiyan ang tropa sa may kamalig oh. Ipamigay mo na lang sa kanila. Ako na lang ang magbabayad. Wika ng kaibigan. Naku, salamat tol ah. May sakit kasi ang lolo ko ngayon eh. Kailangan ko din makauwi ng maaga. Ako na muna ang gagawa ng puto para bukas eh. Kaya salamat ah. Bukas ulit. Tugon ng binata. Kinamayan niya ang kaibigan bilang pasasalamat. Natutuwa siyang hinatid ang mga puto sa mga tropa na nakatambay sa kamalig. Matapos yon, umuwi na ito ng tahanan. Nakangiti itong sumalubong sa lola, naabala sa pagbabalat ng kamoteng kahoy. Hapon na ng mga oras na yon. O apo, ubos na ang paninda mo. Salamat sa Panginoon at nandito ka na. Apo, Ako na ang magkukuskus nito. Magpahinga ka na doon. Bukas na madaling araw na natin ito isalang sa pugon. Nakaluto na ako ng hapunan nyo ng lola mo. May sakit pa nga rin yan eh. wika ng lola na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Medi. Ayos lang po ako lola. Naku, nasarapan po sila sa puto mo kaya inubos ng kaibigan ko eh. Lola, ikaw po ang dapat magpahinga doon eh. Kaya ko na po yan. Tsaka hayaan niyo pong ako na ang maguskus. Sasakit na naman po ang likod niyo yan eh. Mas mahihirapan po ako kapag dalawa po kayo ni Lolo ang nagkasakit. Tugon ni Pugo. Halos maluha ang lola sa mga sinasabi ng apo. Nararamdaman niya ang pagmamahal sa kanila. Tumayo na ito at pinasok ang mga natapos balata na kamoteng kahoy. Sabay na silang pumunta ng kusina. Mag-aalas 5 ng hapon at palubog na ang araw. Ilang sandali lang ay pinuntahan ng binata ang silid ng lolo para hatidan ng makakain. Lolo, gising po muna kayo. Kakain po at iinom na ng gamot. Wika ni Pugo. Naku po, wala pa akong gahanang kumain eh. Ilagay mo na lang muna dyan sa maliit na lamesa. Ako na ang babangon mamaya. Alalayan mo na lang doon ang lola mo. Tugon ni Lolo Estoy. Lo, nag-aalala po kami ni Lola sa kalagayan niyo eh.
Gusto niyo po bang magpakonsulta na? Tatawagan ko po si mama para maalalayan niya tayo sa gastusin. Tanong ni Pugo. Ay sus, nilalagnat lang naman ako. Apo, magiging maayos din naman ako. Pahinga lang siguro ang kulang. Ang lola mo ang isipin mo. Alam mo namang naging buhay na niya ang ilang taon na paggawa ng mga puto. Kaya hindi yan sanay na hindi gagawa. Huwag mo siyang hayaang kumilos mag-isa. May awa naman ng Diyos. At siguradong bukas pwede na akong gumalaw. Tugon ni Lolo Estoy. Wala nang nagawa ang binata kundi intindihin ang mga sinasabi ng lolo. Lumabas na ito ng silid at pinuntahan ang lola para maalalayan sa paghahanda ng hapunan. Maaga na silang kumain upang maaga ding makapagpahinga. Nang matapos ang hapunan, nakagawian nito ang pagtawag sa ina bago matapos ang araw. Kinakamusta niya ito para masigurado na maayos ang lahat sa pamilya. 2:00 na madaling araw. Bumangon na ang binata. Hindi na niya hinintay ang lola at hindi din ito ginising. Kusa niyang trinabaho ang pagluluto ng puto. Sa ilang taong nakamasid sa lola sa mga tamang proseso, naging madali na sa kanya ang gawin yon kahit wala ng superbisyon ng mga ito. Lumabas ang binata upang sigaan ang pugon na gawa sa putik. Lumang estilo ng pugon, kung saan kailangang pasukan ng mga nagbabagang kahoy ang loob at painitin na mahigit sa kalahating oras. Kaunting description lamang sa lugar. Malawak at malinis. Napapalibutan ng mga puno ng mangga. Nasa labas lang ng bahay ang pugon. Sa ilalim ng puno ng mangga na may nakahilerang papag kung saan nilalagay ang mga puto matapos may luto. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon. Habang nagsisiga, nakarinig si Pugo ng mga kaluskos. Nagtataka siya kung saan ito nanggagaling. Hinayaan lang naman yon ng binata at inisip na baka ligaw ng mga hayop lamang dahil malapit sila sa gubat. Wala din silang mga kapitbahay. Gawa ng ang kinatitirikan ng tahanan ay lupain mismo ng lolo't lola. Sa pagpapatuloy ng kwento, tinuon na lamang niya ang sarili sa ginagawa. Matapos magsiga ng pugon, hinanda na niya ang huhulmahan ng mga puto. Hawak ang planggana na puno ng kamoteng kahoy. Iniisa-isa niya ang lagay sa hulmahan. Ilang sandali lang, naipasok na niya ang unang hanay at hinihintay itong maluto. Habang naghihintay, nagtimpla na muna ito ng kape. Biglang nabaling ang tingin niya sa puno malapit sa pugon. May nakaupo na malaking aso at nakaharap sa kanya. Ngunit imbes na matakot, nilapitan niya ito. Akmang hahawakan sana ngunit bigla na lamang lumabas ang lola. Sa gulat ni Pugo, ganun din ang naramdaman ng kaharap kaya nataranta ito. Akmang tatakbo na sana nang mauntog ang nilalang sa puno. Sa lakas ng pagtama, halos mabuwal nito ang kahoy. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam din ng pagabundol si Pugo kasabay ng biglaang pagtilapon. Halos mahimatay pa ito sa sakit na naramdaman. Nagmamadali naman siyang pinabangon ng lola. Diyos ko, Pugo. Apo, anong nangyari sa'yo? Apo! Apo! Wika ni Lola Meding. Tuluyang nahimatay si Pugo dahil sa pagkataranta ng matanda. Tinawag niya ang asawa na noong mga oras na yon.
Nagising na sa lakas ng pagkakasigaw ng asawa. Dali-dali nilang dinala ang apo sa loob. Maiging sinuri kung ano nga ba ang nangyari sa apo. Hindi makalma ang lola dahil hindi pa din bumabangon ang apo. Kahit hindi pa natatapos ang pagsasalang ng puto, minabuti pa rin niyang magpatawag na ng albularyo. May kalayuan ang tahanan ng manggagamot. Ngunit tiniis ito ng lolo dahil sa labis na pag-aalala sa apo. Magbubukang liwayway na makabalik siya kasama ang albularyo. Habang papasok sa bakuran, huminto ang manggagamot malapit sa malaking puno ng mangga. Nakita nito ang bakas ng hindi pangkaraniwang nilalang. Tahimik nitong dinama ang lugar, malapit sa kinabuwalan ng bata. Alaga ng engkanto. Nasa na nga po mo, Estoy? Pakiramdam ko, may presensya ng engkanto sa lugar. Wika ng albularyo. Natawagin na lang natin sa pangalang Homer. Hindi din namin alam ang nangyayari. Bigla na lang siyang tumilapon eh. Nung patayuin ang asawa ko, hinimatay na yung bata. Tugo ni Lolo Estoy. Muling napatingin ang albularyo sa puno at biglang napayuko. May binibigkas itong mga kataga habang papalapit sa puno at may kinuha. Ilang sandaling katahimikan habang papasok ng tahanan. Nakita nitong nakahiga ang binata sa mahabang upuan. Habang ang lola naman, nasa gilid lamang nito. Lumapit ang albularyo at dinama ang pulso ni Pugo. Habang hawak ang kamay ng binata, dinampi din niya ang palad sa noo nito. Doon pa lamang napansin ang malaking pasa. Hawak ang kung anong bagay na kinuha sa puno. Dinurog ito ng albularyo at pinahid sa pasa ni Pugo. Estoy, kunan mo ko ng 7 dahon ng kasla at puting pantali. Naipasa ng nilalang ang sakit na natamo nito bilang sumpa sa apo niyo. Hindi naman malaking pinsala. Pero kapag nagising si Pugo, malaking gampanin ang pwedeng ipataw nito sa apo niyo. Ganun pa man, hindi ako ang makakapagpaliwanag. Siya mismo ang makakatuklas nun. Wika ni Mang Homer. Nang malapatan niya ito ng Lunas, hindi naman kagad nagising ang binata at halos 3 araw na silang naghihintay. Kahit nag-aalala na ang dalawang matanda, pinili nitong manalig sa mga sinasabi ng manggagamot. Hanggang sa isang umaga, kusa itong nagising at naghanap ng makakain. Kagad naman itong pinaghandaan ng dalawang matanda. Ilang sandali lang na makabalik na ang lakas. Dito na nagkwento si Pugo. Habang hawak ang ulo, ikwinento nito ang mga nangyari at hindi naman makapaniwala ang dalawang matanda. Dali-dali namang humingi ng patawad ang lola nang malamang dahil pala sa kanya kung bakit nagkaganon ang apo. Ayon pa kay Pugo, nakikipagkaibigan lang naman ang nakitang nilalang, kaya hindi dapat matakot. Niyakap niya ang lolo't lola at nagpasalamat sa lahat ng pag-aalaga. Pinanatag niya ang kalooban ng mga ito. Kung anuman ang dulot o bunga ng mga nangyari, sisikapin niyang mabalanse at hihingi ng gabay sa dalawang matanda. Lalo na sa mga nakaatang nagampani na pinagkaloob ng nilalang dahil sa pinakita niyang tapang. Ang tanging hangad niya, magampanan niya ito ng maayos. Sa gabay ng alaga ng nilalang na minsang nakaharap sa tapat ng puno ng mangga.